Hello, magandang hapon sa inyo. Matagal akong hindi nakapag-upload ng videos. Kumusta sa mga kababayan ko dyan sa Bicol? Sobrang busy sa school and sa trabaho. Ngayon, pauwi pa lang. Galing sa training. Standard first aid ng Red Cross. So, 2 days training, tapos pala ngayon. Pasensya na, ngayon lang nakapag-upload. Kumusta sa mga kababayan ko dyan sa Bicol? Sa mga taga Bakakay, kumusta ka mo dyan? And sa Tabaco, sa mga taga Kubo, hello. Pauwi pa lang. Yan. Ganito ang buhay dito ngayon. Sa mga nagsasabi dyan na masarap ang buhay dito sa Canada, hindi. Nakakapagod and mahirap. Masaya kasi maganda yung lugar, pero mahirap. Hindi mo alam, gabi na naman pala. Yan. Uwi pa lang ako. Mainit ngayon. It's summertime. Ayan. Kumusta? Okay, next week it's a reading week. Wala akong pasok sa school. Okay. Makakapahinga. Pero meron akong orientation sa papasukan kong school. Okay, sa awa ng Diyos, natanggap tayong magturo. Yan ang good news ko sa inyo. Magti-teach tayo dito sa Canada. But part-time lang kasi hindi pa ako pwede mag full-time. Estudyante pa lang. So, 20 hours per week ang trabaho ko dito sa isang school. That's why nag-training ako ng Red Cross, Standard First Aid, CPR, Level C, and maraming requirements. Almost 1 week na akong nagpe-prepare ng requirements, hindi pa natatapos. Just like there in the Philippines, pag ma-employ ka sa school, dami ding requirements. Parehas man digdi sa Canada, dakulo na requirements ang kaipuhan i-comply. Before you face the learners, dapat na-immunize ka lahat. Kompleto yung immunization mo. Yan. So I did my shots. 3 shots this week. Nagkaroon pa ako ng fever. Yan. Dahil sa immunization ko. Next week, another 2 shots. Ay, nako. Hindi ka pwede marap sa mga bata dito na hindi ka fully immunized. Yan. And you need also to finish the standard first aid, CPR's level C of Red Cross. Dapat alam mo lahat yan. So, those are one of the requirements ng school. Pero thank you Lord, kasi mapapractice ko
na naman yung aking profession sa Pilipinas dito. So, thank you, Papa God, for giving me the opportunity to teach here in Canada. So, it's a very big blessing. Thank you, Lord. Thank you, Papa God, for always listening to my prayers. Ayan. Nag-tutor din ako dito. So that's why, yun ang dinagay ko sa aking resume na meron akong Canadian experience. Nang dumating ako dito last April, nakakuha agad ako ng tutor job. So when I applied in the schools na in-applyan ko, linagay ko siya. Kasi kailangan talaga may Canadian experience ka para matanggap ka nila. So that's why. And then of course, yung qualification din na mataas na din ang pinag-aralan mo sa Pilipinas. So, tinignan din nila yon. So, and of course, maraming pinagdaanan na interview. Ay, nako, sobrang nervyos. Pero nalagpasan natin. Thank you, Papa God, for giving me the strength. All the strength. Kahit sobrang nervous, pero nalagpasan. Naniwala din yung mga nag-interview sa akin. Nadala ng aking pagmumukha na to. Hindi naman siguro. Pero kung sincere ka lang sa mga sinasabi mo, and you know your job, yan, talagang maniniwala siya sa inyo. Okay, so kaya yung mga nagsasabi dyan na madali ang buhay dito sa Canada, no, mahirap. Lakasan ang loob. Kasi huwag ka pupunta dito pag sobrang hina ang loob mo. Mapopostate ka lang. Okay, so I'm thankful because next week I'm going to have my orientation in the school. So excited to teach again. Oh, thank you, Lord. Thank you so much for all the blessings. Kumusta na kayo? Tingnan nyo ang aking kulay ngayon. Medyo umiitim tayo kasi summer. Dati naman talagang maitim. Yan. Hi. Oh. Namiss ko kayo. Yan. Nung mga first month ko dito, pag-gabi, talagang mapapaiyak ka sa sobrang lungkot. Mamimiss mo yung family mo sa Pilipinas, yung mga kapatid mo. Sobrang lungkot, pero syempre, kailangan tatagan ang loob. Nandito na. So, lakasan ang loob. So, thank you so much. Kahit hindi ako nag-upload, mayroon ng mga nagko-comment sa aking mga na-upload ng video. Salamat. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. Kasi, sa mga susunod na aking video, mag-share din ako ng mga ways paano kayo makapunta dito. Basta ang sinasabi ko lang, i-ready ang sarili, huwag susuko. Maraming challenges along the way, pero kailangan lang tatag ng loob. Yan.
Yan. Naglalakad ako pa uwi kasi wala nga ditong sasakyan. Hindi pa ako makapag-drive. Hindi pa kasi ako nag-e-exam. Kasi nga sa sobrang busy, hindi ko kayang pagsabayin. Meron na sanang i-drive. Pero hindi pa pwede, wala pang lisensya. Yan, tsaga-tsaga lang muna sa paglalakad. Walang pumapasok ditong bus sa street namin. Kaya from sentro, yan, naglalakad ako pa uwi. Yan. Dito tayo, cross na street. Okay, dadaan tayo sa church. Ito ang palagi kong ginagawa. Every time nanggagaling ako sa school, sa work, sa part-time job ko, dadaan ako dito sa simbahan namin para magpasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw na binibigay na lakas. Ayan. Ipakita ko sa inyo yung si Ford. Ayan, dito kami nagsisimba ng aking mahal. Every Sunday. Ayan. May nakikita din ako dito mga Pilipino. Pero hindi karamihan. Kaunti lang. Kanina galing sa training, may nakita akong Pilipino. Nag-usap kami. Yan, tagal kami nag-usap. Sila mismo, pag nakita kanila dito, sila mismo ang mayo kasi alam nilang Pilipino ka. So dito ako sa simbahan, muna tayo kay Papa God kasi sa araw-araw na binibigay niyang lakas, sa mga blessings, kailangan natin magpasalamat. Yun lang may babalik natin sa Kanya and gumawa ng mabuti sa kapwa. Yan, pray muna tayo. Ayan, dito po ang simbahan ng Bradford. Ayan, sobrang bait dito ng mga pare. Pray muna tayo. I think it's open. Ayan. Sa akin kung di daw bukas, hindi na ako pumasok. Sa may pinto lang. Pero parang bukas din siya kasi may lumabas kanina habang paparating ako, pero I don't think so. Okay, so tuloy natin. Tingnan nyo ang aking my bags kasi everyday may exam kami sa school, every Wednesday and Thursday. After class discussion merong quiz, so kailangan makapasa ka kasi pag hindi ka nakapasa sa isang quiz, malaking percentage ang mawawala sa grade mo. So, itong course na tinake ko, project management, parang nag-take akong engineering course din sa Pilipinas. Sobrang hirap. Sana mapasa ko ito. Nag-compute kami, nagpaplano ng mga project. Lahat ginagawa, WBS or BS, lahat.
mga projection ng projects. Naku, sobra. Probability, lahat. May mga computation. So, ang galing ko pa naman sa math. Pero mas maganda yon kung saan ka mahina, yun ang kunin mo para gumaling ka. Totoo yan. Kumusta kayo dyan? Sobrang miss ko na ang aking mga pamangkin. Team. My nephew, congratulations for a job well done. You're doing great in school. Very good, boy. Keep it up. You will be here soon. Yan, sobrang thank you sa aking partner, Kylie. Kay mahal ko, hindi ako pinapabaya. Sobrang supportive siya sa aking mga endeavors dito. Hinahatid ako tuwing umaga papunta sa trabaho, sa school, sa GO train. Nagigising na umaga kahit may work din siya. Sobrang tiyaga. So wala akong masasabi. Thank you, mahal, for everything. Malapit na tayo sa bahay. May mga nagsasabi dyan, ang sarap lang ng buhay ko dito sa Canada. Siyempre masarap kasi maganda yung lugar. Pero hindi nyo alam kung gaano mo dapat i-manage yung time. Dapat may trabaho ka dito. Yes. Hindi pwedeng kung mag-aaral ka lang, no. May part-time ka. Dapat. So, paano mo i-divide yung pag-aaral mo, yung time mo sa pag-aaral, saka yung pagkaklase mo. Time management. So, thankful ako kasi sa Pilipinas, diba, ang trabaho ko din, nagmamanage ng school. So, medyo marunong na tayo ng time management. So, pag oras na, may binigay na homework, assignment, task sa school namin, immediately pagdating sa bahay ginagawa ko kasi the following day iba na naman ang focus ko sa work na naman. So yun po, time management ang kailangan. Pagdating din sa work, dapat focus ka man sa work, kasi pag work talaga dito, work, wala, hindi ibaguhan ako sa aking trabaho 3 weeks ago. Hindi ako binibigyan ng break. Sobrang nakakapagod, kaya medyo nagasakit ako. Hindi ako nakapag-vlog. Yan. And then binaksin pa ako. And thankful dahil isa sa mga inaplihan kong school, tinawagan ako. Ay hindi, 3 school ang inaplayan ko. Lahat ako tinawagan and lahat din ako nakapasa sa interview. Pero pinili ko itong isang school na to kasi 10-15 minutes walk dito sa bahay papunta dun sa school. Yung 2 school, magbabiyahe pa ako. So syempre, yung pinakamalapit na ang aking pipiliin, di ba? Okay. Yung hindi na ako mag-spend ng time and money para sa pamasahe, di ba, makakatipid na. Okay, that's why itong school na to pinili ko. By the way, ang tuturuan ko is 5 to 6 years old. So, ma-remind na naman ako ng pagtuturo ko dyan sa Philippines ng grade 1 pupils. Yan. Sobrang saya. I miss teaching. And yung 2 tinututuran ko dito, hanggang end of June na lang yung pasok nila kasi may summer break sila.
So, timely, pahinga ako sa kanila. So, dito na ako sa school. Kasi may summer class sila. So, yun ang tuturuan ko. Ay, nako. Thank you, Lord. Sobrang thank you sa opportunity. Maraming ang, pati yung professor ko sa college, talagang nag-wonder siya ba't daw natanggap ka agad ako dito, kasi minsan matagal na dito sa Canada, hindi pa nakakapagpaturo dito. Kailangan may certificate. Oo, di ba? So it's a big blessing. Hindi ko alam, siguro nagandahan sa aking face. Joke. Hindi. Teaching is my passion. I love kids. That's why siguro nakikita naman yun ng mga nag-interview. Diba? Kung mahal mo ang trabaho mo, mahal mo yung ginagawa mo, makikita naman nila. Okay, I will cross first. Thank you. Ayan, dito kasi pag may tatawid talagang hihinto yung mga sasakyan. Yan, malapit na ako sa bahay. Ay, ito, dinaanan ko, shortcut na. Naalaman ko na dito mga shortcut. Ako. Sobra. Kaya medyo tingnan nyo ang katawan. Oh, sexy na tayo. And sexy na. Sexy chubby. Joke.